na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, likas sa ating mga Pilipino ang maging mapagmahal sa ating pamilya. Lahat ay kakayanin natin para lamang sa kanila. Handa tayong magsakripisyo para lamang maibigay ang kanilang pangangailangan. Dahil ang pagmamahal para sa kanila ay palaging magbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy at magpakatatag sa buhay. Hello sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayong tanghali. Itago minalamang ko ako sa pangalang Ina. 34 years old, sa ngayon ay nagtatrabaho dito sa Manila bilang receptionist sa isang hotel. Hindi rin talaga madali para sa akin ang gawin itong sulat ngayon. Dahil bahagi ito ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan. At sana'y maging daan ang gagawin kong ito para kahit papaano ay maisarado ko na ang bangungot na ito ng buhay ko. Para na rin maprotektahan ang pribado kong buhay. Napakarami pong impormasyon ang sadya kong binago at hindi po pinanggit dahil na rin sa pagkasensitibo nitong kwento na ibabahagi ko ngayon. Maaga kaming naulila ng kapatid kong si Ate Camille sa tatay namin, Papa Dudut. Si nanay naman ay namatay nang nasa first year college ako. At third year ang ate ko. Tinamaan kasi siya ng ligaw na bala noong nag-celebrate kami ng bagong taon. Kaya naman kaming dalawa na lamang halos talaga ang magkasama ng kapatid ko. Pareho kaming nag-working student dahil pangarap namin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nang nasa 4th year na siya, ay pinagtapat niya sa akin na nagdadalang tao siya. At ayaw siyang panagutan ng tatay ng baby niya. Nag-decide siya na huminto sa pag-aaral at pumirmi na lamang sa bahay dahil naging sensitibo rin ang pagbubuntis niya. At pagkatapos niya ngang manganak ay naging sakitin na siya at mahina ang pangangatawan. Kaya naman hindi na rin siya nagtrabaho at ako na lamang ang naghanap buhay para kay ate at sa pamangking kong si Berna, Papa Dudut. Pinamili ko. Buti na lang at hindi masyadong mainit sa palengke kanina. Ay! Ina, tulungan na kita dyan sa binubuhat mong mga pinamili. Sakto kasi kakatulog lang ni Baby Berna kaya hindi ko kailangan na asikasuhin ngayon. Huwag na ate, kaya ko na to. Hayaan mo lang tulungan kita. Hindi naman kaagad ako magkakasakit sa pagbubuhat lang ng mga yan. Sige na nga. Ito yung isang plastic na mga isda at karne. O akin na yan. Halika na dun sa kusina. Ilalagay ko na muna dito sa lababo mga isda at karne na binili mo. Mamaya ko na lang huhugasan kasi pinapatuyo ko pa yung mga paglalagyan ko nito na niligpit ko kanina. Sige ate, lalabas ko na rin itong mga gulay mula sa plastic. Parang ang dami mo naman yatang pinamili, Ina. Pang isang linggo na rin kasi natin to, te. Alam mo naman na mas nakakatipid tayo kapag maramihan na ako bumili sa palengke. Kasi yung patingi-tingi lang dyan sa tindahan. Alam mo, napansin ko rin yan. Ang laki rin kasi ng tubo kapag dyan tayo sa malapit na tindahan bumili ng mga naka-plastic nilang gulay. Kaya nga bumili na ako ng iba't ibang klase ng gulay na pwede mong gawing pakbet, chapsuy, adobong sitaw at kung ano-ano pang luto. Ikaw na lang bahala maghiwalay ng mga medyo hilaw pa para hindi kagad mabulok ang mga to. Ako naman ang palaging nagluluto kaya ako nang gagawa nun. Ay, ate! Ito nga pala yung pambayad sa tubig at kuryente natin. Baka makalimutan ko na namang iabot sa'yo kagaya nung nakaraang buwan. Nawala rin kasi talaga sa isip ko kaya muntik na tayo maputulan ng linya ng tubig. Ito naman, yung para sa gatas at diaper ni Baby Berna.
May vitamins pa naman siya, di ba? Oo, meron pa. Pang 2 linggo pa yung vitamins niya dyan. Okay, sa susunod na linggo makukuha ko naman yung incentive ko kaya makakabili na ako ng mga vitamins. Ito namang natira para sa allowance ko papunta sa trabaho sa mga susunod na araw. Kakasya ba yung pera na natira sa'yo? Para kasing ang liit na lang ng halaga na yan, Ina. Oo, kasya naman to. Gagawan ko ng paraan para umabot sa susunod na linggo. Pasensya ka na, ha? Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Eh kasi wala ako masyadong maitulong sa'yo pagdating sa mga gastusin kay baby. Pati na rin sa mga gastusin dito sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Kasi ikaw na halos ang sumalo ng mabibigat na responsibilidad dito. Eh ano naman? Ginusto ko naman to kasi nga sa ating dalawa. Ako yung mas malakas. Pero hindi bibigat ang responsibilidad mo kung hindi ako nagkaroon ng anak na walang tatay. Ate, kahit kailan hindi ko inisip kung gaano kabigat ang responsibilidad na nasa mga balikat ko ngayon. Ang nasa isip ko lang palagi, ginagawa ko to kasi pamilya ko kayo. Tsaka alam ko naman na ito rin ang gagawin mo kung sakaling magkabaliktad tayo ng sitwasyon, di ba? Siyempre naman. Kita mo na? Kaya huwag ka na makonsensya o malungkot dyan. Masaya nga ako na nagkaroon ako ng pamangkin kasi siya talaga yung araw-araw na nakakaalis ng pagod ko sa trabaho. Papadudot na hirapan din talaga ako sa sitwasyon na meron ako noon pero syempre hindi ko yon pinapakita. Kahit 3 lang naman kami sa bahay ay hindi biro ang maging breadwinner. Si Ate Camille naman ay gumagawa rin ng paraan kahit papaano para kumita siya ng pera. Naglagay siya ng maliit na lamesa sa harap ng bahay namin. Kung saan ay nagtitinda siya ng mga tsinelas, asahan at kung ano-ano pang maliit na gamit. Kaya lang maliit lang din talaga ang kinikita niya, Papa Dudut. Pero ayoko naman siyang sisihin dahil hindi niya kasalanan kung naging mahina ang katawan niya pagkatapos niyang manganak. Wala na rin kaming naging balita pa sa ex-boyfriend niyang nakabuntis sa kanya, Papa Dudut. Tuluyan na talagang tinakasan ng lalaking yon ang responsibilidad niya kay Ate Camille at Berna. Responsibilidad na ako ang sumalo. Dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Pamilya ko sila at ayokong makasama sila o maghirap kahit pwede ko naman silang tulungan. Basta gagawin ko ang lahat para manatili kaming magkasama bilang isang pamilya, Papa Dudut. Hi ate! Oh, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Wala na rin kasing bumibili sa bake shop kanina. Kaya nagsara na lang kami ng maaga. Dapat nag-text ka na mapapaaga ka ng uwi para nagluto na ako kaagad kanina. Ayos lang ate. Hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Magtitimpla na lang muna ako ng kape rito. Okay, may tinapay pa naman dyan kung gusto mo na makakain na magaan sa tiyan. Kape na lang. Ayos na sa akin to. Ay, oo nga pala. Nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa dalagitang anak ng kapitbahay natin? Yung nagtitinda ng gulay dyan sa may malapit sa sakayan ng jeep? Sino sa 3 anak niya? Dalagitang medyo maputi. Oo, siya nga. Wala naman ako nabalitaan tungkol sa dalagitan na yun. Ano nangyari? 2 araw na kasing nawawala ang dalagitan na yun. Akala pa nung nanay, nakipagtanan sa boyfriend kasi nga napagalitan bago mawala. Lumabas daw yung dalagitan ng bahay ng 10 oras ng gabi. Ay, saglit lang. At ilalagay ko lang tong sitaw dito sa niluluto kong pakbet. Grabe talaga mga kabataan ngayon. Papagalitan lang ng konti, naglalayas na kaagad. Hay nako, sinabi mo pa. Kaya lang, nakakalungkot yung nangyari dun sa dalagita. Ha? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Kasi nga nang puntahan ng nanay yung bahay ng boyfriend, nalaman niya na wala pala dun ang anak niya. Hala! Saan daw nagpunta? Sa mga barkada niya? Wala rin.
Kaya nga nireport na nila sa barangay. Tapos kahapon lang nung bumili ako ng toyo, may nakita ako na nagkukumpulan ng mga tao dun sa may bakanting lote na puro tambak ng basura ang nakalagay. Nakiusyoso ako saglit at nagulat ako na may mga pulis na nakatayo doon. Tapos narinig ko sa mga nandun na may umaalingasaw daw kasi doon na masangsak na amoy. Ayun, nakita na nga doon yung bangkay ng dalagita na hubot-hubad. Tapos wala nang buhay. Hala, grabe! Kawawa naman yung dalagita na yun. Ay, naku, sinabi mo pa. Kawawa din yung nanay niya kasi kamanay na anak niya yun. Naku, kaya ikaw, palagi ka mag-iingat sa biyahe mo, ha? Lalo na at minsan, oras ka na rin ng gabi nakakauwi. Matanda naman ako, ate. Kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ano ka ba? Iba pa rin yung nag-iingat, lalo na at babae ka pa. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako masyadong kumakausap ng mga hindi ko naman talaga kilala. Mabuti naman, kasi hindi mo na talaga alam kung sino pa ang pwede mong pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Silipin ko lang muna si baby sa kwarto mo nang marelax naman ako. Na-stress ako sa kwento mo, ate. O sige, maluluto na rin naman itong pinakbet. Baby Berna! Kamusta ka na dyan sa crib mo? Cute-cute mo naman talaga, oh. Teka, bakit parang ampula ng balat mo? Ang dami mong rashes! Tsaka, ay, grabe! Gusto mo ba naman Naapoy ka bigyan ng ako lagnat! juice? Tapos na rin kasi ako Ate, inaapoy ng lagnat si Baby Berna! Sa tingin ko, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital! Ha? Teka, patingin nga. Diyos ko, ang init nga niya. Hindi naman siya ganito kainit kanina. Ayusin mo na yung mga gamit niya! Dadalhin natin siya sa ospital ngayon na! Papadudot yun ang unang pagkakataon na nagkasakit ang pamangking kong si Berna. Gusto ko na nga ring maiyak noon dahil sa kaba na nararamdaman ko pero pinigilan ko lamang. Ayoko kasi na pareho kaming mag-iyakan noon ni Ate Camille. Mabilis naman niyang naayos sa mga gamit ni Berna at agad na kaming sumakay ng tricycle. Nang makarating kami ng ospital ay agad namang kaming inasikaso ng doktor. Walang tigil sa pag-iyak si Ate Camille samantalang ako ay sobrang pigil ang mga luha ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na may dengue raw ang pamangking ko at kailangan ng ilang araw na gamutan. At dahil kakabayad lang namin ang bills noon ay halos walang natira sa pera namin. Sinabi ko sa doktor na gawin ang lahat ng makakaya nila basta maging maayos lamang ang kalagayan ng pamangking ko. Nagpaalam din ako kay Ate Camille na aalis muna para manghiram ng pera sa mga dati kong kaklase na nakatira lamang sa malapit. At sa awa ng Diyos ay hindi naman ako binigo ng kaibigan ko. Balik ako noon sa ospital na may sapat na akong pera para sa gamutan ng mahal kong pamangkin na si Berna Papadudut. Papadudot naging maayos naman ang kalagayan ng pamangkin kong si Berna. At pagkalipas lamang ng ilang araw ay nakauwi na rin kami. Labis-labis ang pasasalamat namin sa Diyos. Nang tuluyan na siyang gumaling at ang sabi pa ng doktor ay mahirap daw talaga para sa isang baby na kagaya ni Berna ang dapuan ng dengue. At kadalasan niya ay hindi na nakakaligtas pa. Kaya naman nag-general cleaning talaga kami sa bahay. Tapos ay kinausap din namin ang mga kapitbahay para pakisuyuan na linisin ang kanilang mga bakuran. Maayos naman po ang naging pag-uusap namin lalo na nang malaman nilang nagkaroon nga ng dengue ang pamangkin ko. Papadudot sa totoo lang ay parang ako na ang tumayong nanay ng pamangkin kong si Berna. Ako na nga halos ang sumagot ng lahat ng pangangailangan niya mula sa vitamins,
diaper, mga gamit pang baby at kung ano-ano pa. Hanggang sa unti-unti na nga siyang lumaki at ako na rin na nagpaaral sa kanya at gumagawa ng paraan para sa iba pa niyang mga gastusin. Kumbaga inaasa na talaga sa akin ni Ate Camille ang lahat. Ayos na rin yon kesa mahirapan siya pati na ang pamangkin ko. Kahit madalas na nga ako ang nahihirapan sa paghahanap ng trabaho kapag nag-e-end of contract ako sa isang kumpanya. Ginagawa ko pa rin ang lahat para maibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila. Ganon ang naging routine ng buhay ko sa loob ng mahigit na 8 taon, Papa Dudut. Oh, ate, may lakad ka? Oo, may pupuntahan lang ako dyan sa malapit. Saang malapit? Dyan lang kina Aling Cora. Maniningil lang ako dun sa mga tsinelas na kinuha niya sa akin. Ganun ba? Mabuti na lang pala nakauwi na ako kasi walang kasama si Berna sa bahay. Saglit lang din naman ako lalabas. Ikaw na munang bahala kay Berna, ha? Sige ate, ingat ka. Salamat. Uwi din ako kagad. Bye! Nakakapagod naman talaga yung biyahe pa uwi. Kahit hindi masyadong traffic ngayon, nakakapagod pa rin. Makaupo nga muna dito sa sofa. Hello po, Tita Ina. Hello din, Berna. Ano yung hawak mo at dahan-dahan ka kung maglakad? Tasa po ng kape para sa inyo. Baka po kasi matapon, kaya maingat po ako sa paglalakad ko. Naku! Akin na nga yun at baka mapasok ka pa. Eto po, oh. Ako po nagtimpla ng kape na yan, Tita. Talaga? Sige nga, tikman ko nga. Ipang ko muna ha, kasi mainit pa nga. Ang sarap ha. Sakto ang timpla nito para sa mapait na lasa na gusto ko. Yay! Buti po nagustuhan nyo. At teka, may tinapay nga rin po pala kayo. Inipin ko po muna dito sa likod ko para hindi ako mahirapan dalhin ng kape na yan. Eto po, Tita. Salamat. Talagang nakahanda ng merienda ko ha. Narinig ko po kasi ang boses nyo nakausap si Mama kanina sa labas ng bahay. Kaya po nagmadali ako na magtimpla ng kape. Kala ko nga po hindi kayo masasarapan eh. Basta timpla ng pamangkin ko, hindi pwedeng hindi maging masarap. Payakap nga ako nang mawala naman ang pagod ko. Sige po, Tita. Yayakapin ko po kayo na mahigpit kagaya nito. Ang sarap naman talaga yumakap sa pamangkin ko. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat eh. Si Tita talaga oh, napaka-joker. Ako lang naman po ang pamangkin nyo eh, kaya ako lang talaga magiging paborito nyo. Ay, oo nga. Wala na nga pala akong ibang pamangkin. Ang luma na po ng joke nyo, pero nakakatawa pa rin, Tita. Tita, gusto nyo po ba na masahihin ko yung noo nyo? O sige, sasandal na ako dito sa sofa para hindi ka mahirapan sa pagmamasahe sa akin. Okay po, Tita. Ito po, mamasahihin ko na po yung noo nyo. Ayan. Okay po ba, Tita? Ang sarap naman ang ginagawa mong pagmamasahe, Berna. Saan ka ba natuto magmasahe ng ganyan? Nagpaturo po kasi ako sa kapitbahay natin ng manghihilot. Nanay po yun ang kaklase ko. Ang sabi ko po sa kanya, gusto ko matuto magmasahe. Para kapag pagod po kayo galing sa trabaho, marirelax po kayo kahit papano kapag minasahe ko na kayo, Tita. Papa Dudut, maswerte ako kasi lumaking mabait at malambing ang pamangkin kong si Berna. Doon ko nararamdaman na lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay nasusuklian lalo na kapag niyayakap niya ako. Hindi rin kasi biro yung naging trabaho ko ng mga panahon na yun. 2 oras ang biyahe papunta sa trabaho
at pauwi sa bahay at araw-araw ko yung ginagawa. Yun ang unang regular na trabaho na meron ako, kaya hindi ko rin talaga kaagad na binitawan. Nagbebenta kami ng mga encyclopedia sa tinatawagan naming customer, kaya nakaka-stress din talaga. May oras pa na nade-drain ako at bigla na lamang maiiyak habang nasa loob ako ng bus at nagbabiyahe pa uwi. Ang daming bagay ang pumapasok noon sa isipan ko. Bakit kailangan na maging ganun kabigat ang responsibilidad ko sa buhay? Bakit ako ang kailangan na sumalo ng lahat? Bakit parang pinaparusahan ako sa kasalanan na hindi ko alam kung ano? Pero sa tuwing nakakauwi na ako ng bahay, ay sasalubungin ng yakap at halik ng pamangkin ko, ay nawawala ang mga ganung iniisip ko. Lahat po ay napapalitan ng mga kasagutan na ginagawa ko ang mga yon dahil mahal ko sila ni Ate Papa Dudu. Saan na kaya si ate kanina? Text na kanina pauwi na siya pero wala pa rin siya rito sa bahay. Tita, tapos na po ako magpunas ng mesa. Very good, Berna! Gusto mo ba mag-watch ng TV sa sala? Doon na lang po ako sa kwarto kasi gagawin ko pa po yung ibang assignment ko eh. Hindi ko pa po kasi natapos kanina. Okay, sige. Matatapos na rin ako dito sa pagliligpit ko. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa mga assignment mo, ha? Opo, tita. Tawagan ko nga si Ate Camille pagkatapos ko rito sa ginagawa ko. Oh, siya na yata yung pumasok. Magpunas na nga muna ako ng kamay at masilip siya. Saan ka ba galing, ate? Tapos na kami maghapunan ni Berna, tapos ngayon ka lang... Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi raw, pero namumula na yung ilong mo. Hindi talaga ako umiiyak. Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo na sa akin. Wala, ayos lang ako. Ate, alam ko na hindi ka kinaaling ko na nagkaroon kanina. Saan ka ba talaga nagpunta? Diyan lang sa malapit. Saan nga yung malapit? Sino ba talaga yung pinuntahan mo? Teka, humarap ka nga sa akin. Oh, ano to? Bakit namumula tong cannabis mo? Pasato ah! Wala nga lang yan, Nina. At bakit may basa ka rin dito sa braso mo? Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga pinuntahan mo kanina? Ina. Ate, please! Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo na sa akin kung ano ang totoo. Sino ba talagang pinuntahan mo? Si Peter. Si Peter? Yung walang hiya mong ex-boyfriend na hindi pinanagutan ang pinagbubuntis mo noon? Oo, siya nga. Nabalitaan ko kasi na umuwi na raw siya sa bahay nila, kaya pumunta ako doon. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman niya na buhay pa rin hanggang ngayon ang anak namin. Pero para saan pa? Iniwan ka na nga niya dati nung nagbubuntis ka, di ba? Oo, pero karapatan pa rin niyang makilala ang anak ko. At karapatan ko rin na makatanggap ng sustento mula sa kanya kahit may iba na siyang pamilya. Sustento ba talaga ang dahilan kung bakit mo siya pinuntahan o siya mismo? Kaya lang, may bago na siyang kinakasama at may mga anak na rin sila. Tapos, pilit pa niya akong ipinagtabuyan nang banggitin ko si Berna sa kanya. Kaya may pasaka dyan sa pisngi at braso mo? Oo. Akala ko kasi matutuwa siya kapag narinig niya tungkol kay Berna, pero hindi pala. Ayaw niya rin magbigay ng sustento kasi hindi naman daw niya anak yung bata. Hanggang sasampalin niya ako at pilit na itulak paalis sa bahay nila. Napakawalang niya talaga ng lalaking yan. Ipapabarangay ko talaga siya. Makikita niya. Huwag ka na umiyak, ate. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan kahit ano pa mangyari. Andito lang ako para sa inyo ni Berna.
Papadudot, wala akong ideya na bumalik na pala sa lugar namin ang lalaking nakabuntis kay Ate Camille. Kaya hindi ko rin alam na may plano si ate na puntahan siya. Pero nang makita ko ang mga pasa sa katawan niya, pakiramdam ko ay tumaas sa ulo ko ang dugo ko dahil sa galit na nararamdaman ko. Tinakasan na nga ni Peter ang responsibilidad niya kay ate. Tapos ay sasaktan pa niya ang kapatid ko. Kaya naman kahit ayaw ni Ate Camille, ako na ang gumagawa ng paraan para maipabarangay ang lalaki na yon. Nagkaharap-harap kami sa barangay at para hindi na lumaki pa ang gulo na yon, sinabi ni Peter na magbibigay na siya ng buwan ng sustento sa pamangkin kong si Berna. Ayun nga lang ay hindi ganon kalakihan kasi wala naman siyang regular na trabaho. Tapos may dalawa na rin siyang anak sa bago niyang kinakasama. Dahil sa pag-uusap namin na yun, nakilala na rin siya ni Berna bilang papa nito. Hindi ko naman siyempre inalis ang karapatan na yon ni Peter dahil alam ko na darating ang araw na magtatanong si Berna tungkol sa kanya. At pagkatapos nga ng kasunduan namin na pagbibigay ng sustento ni Peter, ay muling naging tahimik ang buhay namin, Papadudot. Papadudot, ramdam ko ng panahon na yon na nasasaktan si Ate Camille dahil nga may bago ng pamilya si Peter. Inamin niya sa akin na may bahagi sa kanya ang umaasa pa noon na magkakabalikan silang dalawa. Pero ako na ang nagsabi na hindi niya kailangan ng isang irresponsableng lalaki sa buhay niya. Kalimutan na niya ang anumang nararamdaman niya para kay Peter at mag-focus na lamang sa anak niyang si Berna. Papadudot, sa paglipas ng mga araw kahit papaano ay bumalik na rin ang sigla ni Ate Camille. Sineryoso niya ang naging payo ko sa kanya na gawing sentro ng buhay namin si Berna. Maswerte kami kasi nga ay may isang masayahin at malambing na Berna kaming kasama. Siya rin kasi talaga ang araw-araw na nagpapagaan ng loob ko. Kaya rin hindi ko na nagawa pang mag-entertain ng manliligaw dahil lang nasa isip ko noon. Nag-isipin at responsibilidad lamang ang mga lalaki. Sapat na si Berna para maging dahilan ng pag-ikot ng mundo ko. Dahil sa kanya ay para na akong nagkaroon ng sarili ko talagang anak, Papadudot. Wisit naman na bus yun. Kat pa ng biyahe. Kung kailan naman malapit na ako sa San Antonio, tsaka pa nagdesisyon na hanggang dito na lang sila. Hey! Anong oras na ba? Nakuno na pala ng madaling araw. Naku, eto. Tumatawag na nga si Ate Camille. Hello, Ate. Hello, Ina. Nasaan ka na? Nandito pa ako sa isang barangay bago yung San Antonio, Ate. Nakasilong ako dito sa may waiting shed na nasa labas ng isang convenience store. Bakit nandyan ka ba? Akala ko ba didiretso ng San Antonio yung basta sinakyan mo kanina? Yun nga rin ang akala ko, kaya nakipagsiksikan na ako kanina. Makasakay lang sa buwisit na bus na yun. Ano bang nangyari? Ba't bumaba ka dyan? Hindi ako bumaba. Binababa ako ng konduktor kanina. Tatlo na lang kasi kami pasahero. Tinamad na yatang dumiretso ng San Antonio yung driver, kaya ang sabi, hanggang dito na lang ang biyahe nila. Nakakainis naman yung bus na yan, ah. Sobra! Alam mo yung 3 oras na nga kaming stuck sa traffic kanina dahil dito sa malakas na ulan, tapos hindi pa dumiretso sa San Antonio yung bus. Pagod na nga ako sa ilang oras na pagtayo ko kanina bago maubos ang mga pasahero, tapos mahihirapan pa ako pa uwi. Eh, paano ka din mabiyahe pauwi dito sa atin? Madaling araw na. May masasakyan ka pa bang jeep o bus dyan? Wala nga ako makita na kahit isang jeep dito, Ate. Bagyo kasi kaya mag-uuwian talaga ng maaga mga driver ngayon. Ang mabuti pa, magpapasok ka na ng labas dyan sa convenience store. Bukas naman yan, di ba? Oo, bukas. Pero dito na nga ako nakatambay ngayon sa
labas. Sigurado kasi na malamig sa loob ng store dahil sa aircon nila. Tsaka gusto ko na rin talagang makauwi. Magmalipas ka na lang muna ng oras dyan sa loob ng convenience store. Baka may mangyari pa sa'yo masama dyan sa labas. Hintayin mo nang humina ang ulan. Saka ka na bumiyahe pa uwi kapag may nakita kang jeep. Bahala na ate. Gusto ko na kasi talaga makauwi para makatulog na ako. Buti na lang at wala akong pasok bukas sa trabaho. Kaya nga huwag mong madaliin ang pagbiyahe mo. Baka mapasama ka pa. Makakapagpahinga ka rin naman ng mahaba-haba kapag nakauwi ka na dito mamaya sa bahay. Sige ate. Tawagan na lang kita mamaya kapag may nakita na akong jeep na babiyahe. Okay, mag-iingat ka ha. Bye! Miss, pauwi ka na ba? Sakay ka na dito sa tricycle ko. Naku, hindi na po Manong. Salamat po. Malakas ang ulan. Wala ka nang makikitang bumabiyahe ng jeep ngayon. Mamaya pang alas 5 ng umaga babiyahe mo ngayon. Hindi na po talaga. Ayos lang naman po ako dito. Pa San Antonio ka, di ba? Narinig ko na sinabi mo yung sa kausap mo sa cellphone. Sakto, kasi doon din ang uwi ko. Pauwi din po kayo doon? Oo, taga doon ako, kaya lang sa dulong purok. Kaya sumabay ka na sa akin. Kasi isang barangay lang naman ang uuwian natin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisingilin ng mahal na pamasahe. Sige po, sasakay na po ako sa tricycle niyo. Manong! Bakit parang madilim na po itong dinadaanan ng tricycle? Manong, nasa na po ba tayo? Bakit hindi po kayo nagsasalita? Teka! Bakit po tayo pumapasok sa sementeryo? Manong, ihito niyo na po itong tricycle! Ibalik niyo na lang po ako dun sa convenience store! Tatakbo ako papunta ron. Hihingi ako ng tulong. Ayoko mamatay dito. Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Parang awahin niyo na! Tulong! Saan ka pupunta? Aray! Ano? Piniwan niyo po po ko! Maawa po kayo sa akin! Ikaw ang maawa sa akin. Dahil kanina pa sumasakit ang puson ko ng dahil sa'yo. Saka tumahimik ka na dyan. Kasi wala rin namang makakarinig sa'yo na kahit sino sa lugar na to. Kung hindi ang mga patay lang na nasa ilalim na ng mga hukay nila. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ako papatayin. Nakikita mo bang malaking kutsilyo na hawak ko? Kung ayaw mo maging gripo yung leg mo, gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Halika! Sumunod ka sa akin! Pumasok na tayo ng sementeryo! Halika na! Papadudod, napakadilim talaga sa lugar na dinadaanan ng tricycle kaya hindi ko kaagad na anina. Muling kalsada na pala ang kinakaroonan ko. Kung hindi pa dahil sa ilaw ng poste na nasa may gate ng sementeryo, ay hindi ko maaaninag na sementeryo na yon. Kaya naman nakaramdam talaga ako ng matinding takot at kaba. At nang humintura ang tricycle na yon, ay kaagad akong nagsusumigaw. Ang humingi ng tulong. Pero nang makita ko ang malaking kutsilyo na hawak ni Manong, ay kaagad akong napatahimik. Tama naman kasi ang sinasabi niya na walang malapit na kabahayan sa sementeryong yon. Kaya kahit na anong sigaw ko ay walang sino man ang makakarinig sa akin at walang sino man ang pwedeng tumulong sa akin. Papadudot ng mga oras na yon, ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang itsura ko na nasa pinakasulok ng sementeryo. Nakatali ang mga kamay, duguan at wala ng buhay.
Nakita ko rin noon sa isipan ko ang kapatid at pamangking ko na umiiyak habang nakatingin sa duguang kong katawan. At yon ang ayokong mangyari. Ayoko pang mamatay at ayoko silang maiwan na nahihirapan. Kaya naman sinunod ko lahat ng sinabi ng lalaki. Pumasok kami sa isang bukas na musileo na nasa loob ng sementeryo. At doon ay pinagsamantalahan niya ako ng ilang oras. Pagkatapos niyang gawin sa akin ang kahayupan na yon ay kinuha niya ang wallet ko at iniwanan ako sa sementeryo. Buti na lamang at may natira pang barya sa bulsa ng bag. Kaya nagawa ko pang makauwi ng bahay namin. Gulat na gulat si Ate Camille nang mapagbuksan niya ako ng pinto ng bahay Papa Dudu. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at gusto niya na dumiretso na kami sa presinto pero sinabi ko na ayoko. Nagbantaan kasi ako ng tricycle driver na papatayin niya ako kapag nagsumbong ako sa mga pulis. Hindi raw siya titigil na hanapin ako hanggang sa magawan niya ako ng masama. Kaya dahil sa takot na nararamdaman ko ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho, Papa Dudut. Ina, ako to. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Oo, ate. Pasok ka. May dala akong sopas at monay dito. O ilalapag ko na dito sa mesa, ha? Wala akong ganang kumain. Ina, kailangan mo namang galawin to. Kasi ilang araw ka nang walang masyadong kinakain. So wala na akong ganang kumain. Anong magagawa ko? Pero hindi mo pwedeng pabayaan na manghina yung katawan mo. O tumawag nga pala yung isang katrabaho mo sa akin. Anong sabi niya? Kumusta ka niya? Ang sabi ko, masama pa rin ang pakiramdam mo dahil sa trangkaso. Tinatanong na raw kasi ng supervisor nyo kung kailan ka makakabalik sa trabaho. Hindi mo rin daw kasi sinasagot ang mga tawag nila. Tatawagan ko na lang sila mamaya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Teka, may inuwi nga palang bibingka si Berna para sa'yo. Nakalimutan kong isama dito sa tray mo ng pagkain. Sandali ko, kunin ko lang, ha? Huwag na. Hindi ko rin naman kasi kakainin yun. Ina, bakit yung bibingka na lang na galing kay Berna ang kainin mo? Ayoko nga. Bakit ba ang kulit mo? Sige, pasensya na. Una naisip ko lang na ilang araw na rin ang nakalipas mula na may masamang mangyari sa'yo. Dapat siguro, pumunta na tayo sa pulis para magsampa ng kaso o report laban sa taong nagsamantala sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to, di ba? At ang sabi ko sa'yo, hindi ko gagawin yan. Pero alam mo na yun ang kailangan mong gawin. Hindi mo pwedeng basta na lang hayaan na makalayang walang hiyang lalaki na yun. Talaga ba, ate? Pag-uusapan na naman natin to. Kung natatakot ka sa lalaki na yun, labanan mong takot na yan. Ang sabi mo nga, di ba? Hindi mo kami pababayaan ni Berna. Ganon din kami sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya huwag kang matakot na ipakulong yung tricycle driver na yun. Hindi naman kasi yun ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Hindi talaga ako natatakot sa walang niyang yon. Kung ganon, bakit ayaw mo pang magsumbong sa mga pulis? Dahil nahihiya ako. Anong ibig mong sabihin? Nahihiya ako na malaman ng ibang tao na napagsamantalahan ako. Nahihiya ako sa kung anong pwede nilang sabihin at isipin tungkol sa akin. Ina, hindi ikaw ang dapat na mahiya. Biktima ka dito. Kaya dapat na ipaglaban mong katarungan na para sa sarili mo. Pero ayoko gumawa ng kahit na anong hakbang para sa pwisit na katarungan na yan. Ayoko malaman ng ibang tao nangyari sa akin. Ayoko pag-usapan nila ako. Pero Ina... Tama na, ate! Buo na talaga ang desisyon ko. At wala na makakapagbabago nun. Gusto ko na rin magpahinga kaya please, lumabas ka na! Papadudot, hindi naman talaga ang pagbabanta sa akin ng tricycle driver ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis.
Oo, takot ako sa mga sinabi niyang pananakot pero kaya ko namang talagang labanan ang takot na yon. Kaya lang ay ayoko pa rin na magsumbong sa mga pulis dahil ayokong malaman ng ibang tao ang masamang nangyari sa gabi ng araw na yon. Ayokong malaman ng iba na napagsamantalahan ako dahil natatakot ako na baka mag-iba ang tingin nila sa akin. Nahihiya ako sa mga nangyari sa sarili ko. Karamdam ko kasi ay may kasalanan din ako kung bakit ako napahamak at napagsamantalahan. Hindi ako handa sa masasakit na salitang pwede kong marinig mula sa ibang tao. Ayokong malubog ako sa kahihiyan at mapag-usapan sa lugar namin. Dahil naging biktima ako ng pangahalay ng isang masamang tao. Kaya naman nag-decide ako na kimkimin na lamang ang lahat ng nangyari, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang pag-usad ng mga araw mula nang mapagsamantalahan ako. Gabi-gabi akong binabangungot at para bang bumabalik ako sa oras na sumakay ng tricycle ngayon at dinala sa sementeryo. Magigising na lamang ako nang umiiyak kung minsan pa ay sumisigaw. Pati tuloy sina Ate Camille na nasa kabilang kwarto ay nagugulat dahil sa pagsigaw ko sa madaling araw. Bigla na lamang silang papasok sa kwarto at pakakalmahin ako. Hindi lang ako sa pagtulog na hirapan kung hindi pati na rin sa realidad. Pinilit ko na kasi ang sarili ko na bumalik sa trabaho dahil alam ko na ako rin ang mahihirapan sa huli. Kapag wala akong sinweldo dahil sa mga absent ko. Sa paglipas nga ng mga araw ay napansin ko sa sarili ko na naging malaki ang takot ko sa mga lalaki. Ayoko nang may nakakatabi ako sa loob ng bus o jeep na lalaki. Agad akong tumatayo o kaya ay lumilipat ng upuan. Naging magugulatin din ako at paranoid talaga. Kahit kailan din ay hindi na ako sumubok pa na sumakay ng tricycle dahil pakiramdam ko ay lahat ng driver ay gagawan ako ng masama, Papa Dudut. Tita, andito po pala kayo sa sala. Mainit kasi dun sa loob ng kwarto ko kaya pumunta ako rito. Sakto po, kasi dadaling ko dapat ng tray na may juice at puto bumbok sa kwarto nyo. Para sa akin yan. Opo, hinanda ko po talaga to para sa inyo, tita. Okay, sige. Ilagay mo na lang dyan sa lamesa mamaya ko na. Meron din po pala kutsita sa kusina. Pinili ko ni Mama sa naglalaro ko kanina. Gusto niyo po ba kunin ko at sama ko dito sa puto bumbong ninyo? Hindi na. Busog pa rin naman ako kaya baka hindi ko rin makain yun. Ang init talaga kahit nakatutok na sa akin ng electric fan. Pikit ko na nga lang muna ang mga mata ko. Tita, gusto niyo po ba masahihin ko ulo niyo? Huwag na, ayos lang ako. Pero ang sabi niyo po dati, gumagaan po yung pakiramdam niyo kapag minamasahe ko po kayo. Baka po mas ma-relax kayo kapag ginawa ko po yun. Hindi na nga. Pipikit na lang ako at baka makaidlip na rin ako kahit paano. Ayos na yan sa akin kasi... ano ba yan? Tita, sorry po. Nagulat ko po yata kayo sa biglang paghawak ko sa noo niyo. Gusto ko lang naman po kasing masahihin ang ulo niyo eh. Sinabi ko na nga na ayoko, di ba? Bakit ang kulit mo? Eh kasi po, gusto ko lang po kayong ma-relax, tita. Nakita mo ba na na-relax ako nang hawakan mong noo ko? Di ba hindi? Sorry po. Sorry po, tita. Sorry. Ang sabihin mo, mahina lang yung utak mo kaya hindi mo naiintindihan ang sagot ko kanina. Sinabi ko na nga na ayoko, di ba? Tapos lapit ka pa na lapit sa akin. Pasensya na po talaga. Huwag ka nang humingi ng pasensya. Sa susunod, susundin mo lahat ng sinasabi ko para hindi ka nagmumukhang boba. Ano bang nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Ina? At ba't umiiyak tong si Berna? Sorry po, tita. Ano na naman bang ginawa mo dun sa bata, Ina? Ang kulit kasi ng anak mo. Ayaw intindihin yung mga sinasabi ko sa kanya. Ina,
Alam ko naman na hanggang ngayon, hindi pa rin magaan yung pakiramdam mo dahil sa nangyari. Wala kang alam! Wala kayong alam! Hindi nyo alam ang pakiramdam na wala naman akong kasalanan, pero parang pinaparusahan ako ng Diyos! Ginawa ko naman lahat para maging mabuting tao ako. Ginawa ko lahat para maging mabuting kapatid at tita ako. Pero bakit kailangan na mangyari ito sa akin? Bakit kailangan na maparusahan ako ng ganito? Hindi ka parusahan itong nangyayari sa'yo, Ina. Oo, hindi madali itong pinagdadaanan mo ngayon. Pero huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. Ano pala to? Ha? Walang kamatay na pagsubok na naman? Grabe naman talaga, Ate Camille! Ako na lang ba ang tao dito sa mundo kaya parang sa akin na lang pinapagsak ang mga puwisit na pagsubok na to? Huwag ka na magsalita ng ganyan. Alam mo naman na lahat ng to may dahilan. Mahirap man intindihin ngayon. Pero ang kailangan natin magpakatatag. At please lang, kung ano man ang galit na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, huwag mong ibuntun yun sa mga taong nasa paligid mo, Ina. Papa Dudut, ramdam ko na malaki ang nagbago sa sarili ko mula nang maranasan ko ang masamang pangyayaring yon sa buhay ko. Naging mainitin ang ulo ko lalo na kapag nasa bahay lamang ako. Gusto ko na palagi lamang akong mag-isa at ayoko nang maingay sa paligid ko. Ni ayoko makita ang pamangking kong si Berna. Sinabi sa akin ni Ate Camille na dapat ay iniiwasan ko ang sigawan ng bata pero hindi ko mapigilan. Wala na lamang kasi akong naiirita sa kanya lalo na kapag naglalambing siya sa akin. Alam ko naman na walang kasalanan ng mga taong nakapaligid sa akin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Uminit ang ulo at sumigaw. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nabawasan ang bigat na nararamdaman ko kahit papaano. Nagpasalamat din ako dahil hindi nagbuma ang ginawang pagsasamantala sa akin ng tricycle driver. Sunod ko ang payo ni Ate Camille na huwag kong masyadong isipin ang mga nangyari kahit mahirap. Iwasan ko ang mga bagay na nagpapainit ng ulo ko. Isipin ko ang pwedeng magpagaan ng loob ko. Walang iba kung hindi ang pamangking kong si Berna. Sa kabila ng mga pagsusungit ko sa kanya ay hindi nagdamdam sa akin ang bata. Naging malambing pa rin siya at isa sa malaking dahilan kung bakit kahit papaano ay bumalik na ako sa dating ako, Papa Dudut. Hello, Ina? Nasaan ka? Naglalakad na pa uwi. Malapit ka na ba dito sa bahay? Oo, bakit mo natanong? Kasama mo ba si Berna? Ha? Hindi. Paano naman mangyayari yan na kasama ko siya ngayon eh galing ako sa trabaho? Naisip ko lang kasi baka pinuntahan mo siya sa school niya. Kagaya ng ginawa mo dati. Hindi pa rin kasi siya nakakauwi hanggang ngayon eh. Hala, anong oras na wala pa rin siya dyan sa bahay? Pero hindi ko talaga siya pinuntahan sa school kasi may overtime din kami sa trabaho. Hihintayin ko na lang siyang makauwi dito. Sige, malapit na rin ako. Tanaw ko na yung bahay natin. Baba ko na tong tawag, ha? Bye. Ano ate? May balita ka na kung nasan si Berna? Wala pa eh. Nag-aalala na nga ako. Teka lang, kausapin ko lang tong tinatawagan ko. Hello, Mare. Nandyan ba sa inyo ang anak ko? Si Berna? Oo, wala pa kasi siya dito sa bahay namin. Wala siya dyan.
Nagbabakasakali lang ako kasi magkaklase sila ng panganay mo. O siya, sige, salamat. Bye. Wala rin siya dun sa bahay ng isang kaklase niya. Baka naman nandun lang siya sa ibang kapitbahay natin. Pinagtanong mo na ba? Oo. Lumabas na ako saglit kanina para magtanong-tanong pero hindi ko pa rin siya nahanap. Kahit dun sa tindahan ng mga fishball at kikiam? Di ba dun siya madalas na tumatambay kasi dun nakatira yung isang kaklase niya? Nanggaling ka na ba ron? Baka nakatulog si Berna dun sa kanila kaya hindi ka agad nakauwi. Nanggaling na rin ako sa kanila, Ina. Wala rin si Berna sa bahay na yun. Saan pa ba pwedeng pumunta si Berna? Ewan ko! Hindi ko alam! Nag-aalala na nga ako kasi alas 7 na ng gabi pero wala pa rin siya dito sa bahay. Ate, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Anong oras na? Baka naman kasi napadaan lang si Berna sa bahay ng isang kaklase niya. Tapos nakatulog na nga siya doon. Ina, alam mo naman na hindi gala ang batang yun. Mas lalong hindi niya ugaling pumunta sa ibang bahay nang hindi nagpapaalam kanino man sa ating dalawa. Oo, alam ko naman yun. Sinusubukan lang naman kitang pakalmahin. Ay, kumakatok. Parang boses ni Kapitan yun ah. Baka kasama na niya si Berna. Halika na, Ina. Kapitan, bakit nagpunta kayo dito? Akala ko pa naman kasama niyo na yung anak kong si Berna. Hinahanap niyo ba si Berna? Opo, kasi hindi pa siya nakakauwi dito sa bahay. Nag-aalala na nga po kami ni Ate Camille. Baka naman po pwede nyo kaming tulungan na hanapin siya. Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa bahay niyo. Bakit? Nasa barangay hall po ba ang anak ko? Pupuntahan ko na po siya ngayon doon. Tara na po. Wala sa barangay hall ang anak mo, Camille. Wala sa barangay hall? Nasaan po? Akala ko po ba si Berna ang dahilan kung bakit kayo pumunta dito? Saan niyo po ba siya nakita? Pupuntahan ko na siya ngayon din. Ina, kung pwede, pakialalayan mo muna ang kapatid mo. Bakit po, Kapitan? Baka kasi mabigla siya sa sasabihin ko. Camille, tatagan mo ang loob mo, ha? Ang totoo kasi, may nakitang batang babae na wala ng buhay doon sa may abandoradong bahay sa kabilang pugo. May nakapagsabi na anak mo raw. At nang makita ko nga ang bata, napatunayan ko na... Tama na, Kapitan! Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Nagkamali lang kayo. Hindi si Berna yung batang nakita niyo doon. Ate, kumalma ka lang! Ang mabuti pa, umama muna kayo sa amin para makumpirma mo na nagkakamali na ako. Pero kasi Camille, sigurado ako na si Berna talaga ang bata mo. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yun! Buhay ang anak ko! Ibang bata ang nakita niyo! Hindi si Berna yun! Hindi yun ang anak ko dahil buhay siya! Buhay ang anak ko! Papadudot halos panawan ng ulirat si Ate Camille dahil sa sinabi ni Kapitan. Mabuti na lang at nagising din siya kaagad kaya naman sabay na kaming umalis ng bahay. May dumating ding ibang kapitbahay namin noon at tinulungan niya akong alalayan si Ate Camille sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sinasabing lugar ni Kapitan. At doon nga ay nakumpirma namin ang isang napakasamang balita, Papadudot. Ang batang tinutukoy ni Kapitan na nakita sa mga abandonadong bahay ay walang iba kung hindi ang pinakamamahal kong pamangkin na si Berna. Doon na tuluyang nawala ng malay ang kapatid kong si Ate Berna. At halos pati ako ay muntik na ring mahimatay dahil sa mga nakita ko, Papadudot. Kalunos-lunos ang itsura ng 9 na taong gulang ng pamangkin. Buwan ang kanyang mukha, may butas sa kanyang ulo na tila pinukpok ng matigas na bagay. Suot niya pa ang blusa niya pero wala na siyang pangkulawa. At nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Para siyang hayop na pinahirapan ng taong gumawa sa kanya ng masama. Napaluhod na lamang din ako noon sa matinding sakit na nararamdaman ko. Para bang naririnig ko noon ang pag-iyak ni Berna habang pinagsasamantalahan siya.
Parang nakikita ko siyang naghihirap sa isipan ko at ang paghingi niya ng tulong ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Papadudot kaagad ding nahuli ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamangkin ko. Dahil may CCTV footage na nakuha na malapit sa abandonadong bahay kung saan ay nakita si Berna. Namukhaan din siya ng isang taga sa amin at kaagad na naituro ang kanyang kinakaroonan na nasa kabilang bayan lamang. At hindi ako makapaniwala nang makaharap namin siya sa presinto. Halos manginig ang buong katawan ko sa galit at kaagad kong sinugod ang lalaking humalay at pumaslang sa pamangkin ko. Triple ang galit na naramdaman ko noon dahil siya rin po ang tricycle driver na humalay sa akin sa loob ng sementeryo. Pinagsasampal ko siya, kinalmot at sinabunutan hanggang sa ilayo na ako sa kanya ng mga pulis. Si Ate Camille ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang sumigaw at umiyak na lamang ng panahon na yon. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya na may atraso din sa akin ang tricycle driver na yon. Papadudot ilang araw lang ang lumipas nang mabalitaan namin na nakatakas sa bilangguan ng demonyong lalaki na humalay sa akin at pumaslang sa pamangkin ko. Pero kinabukasan din ay nakita na lamang siyang patay kasama ang isang lalaki na tumakas din sa bilangguan. Para sa akin ay sobrang babaw ng kamatayan na nangyari sa kanya. Hindi yon sapat para sa naging kasalanan niya sa amin ng pamilya ko. Sa kabila ng mga pangyayaring yon ay pinigilan ko pa rin ang sarili ko na ipagsigawan na siya rin ang lalaki nagsamantala sa akin. At hindi ko pa rin yon sinabi kay Ate Camille. Kulang ang nakakaalam na ang lalaking pumaslang sa pinakamamahal kong pamangkin ay ang siya ring humalay sa akin. Pero grabe ang pag-iyak ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Grabe rin ang pagsisisi ko dahil sa nangyari. Palagi kong naiisip na paano kung sinunod ko ang sinabi ni Ate Camille. Paano kung sumbong ako sa mga pulis? Paano kung hindi ako natakot? Paano kung hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao? Mangyayari kaya ang kapahamakan na yon kay Berna? Makakasama pa rin kaya namin siya ngayon? Halos 8 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Nag-decide ako umalis sa lugar namin, parte na rin ang proseso ng pag-usad ko sa masalimuot na pangyayaring yon sa buhay ko. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa probinsya para kay Ate Camille, pero wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyan niya akong kamuhian dahil tinago ko yon at pwedeng sisihin niya rin ako dahil sa nangyari kay Berna. Kaya naman hanggang ngayon ay sinusundan pa rin ako ng bangungot ng nakaraan. Nagigising ako sa madaling araw na basa ng luha ang magkabila kong pisngi. Kasunod ang paghagulhol ko. Dala ko pa rin ang pagsisisi dahil sa mga nangyari at sana ay dumating ang araw na unti-unti nang mapatawad ang sarili ko. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbabasa ng sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nina. Maraming salamat, Ina, sa pagbigay ng oras na maibahagi itong kwento mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Salamat sa binigay mong tiwala dahil hindi biro ang mga pinagdaanan mo sa parteng ito ng buhay mo. At sigurado ako na hindi rin naging madali para sa iyo. Nabalikan ang parteng ito ng buhay mo pero nagawa mo para makapagbahagi ng kwento at aral sa ating mga kabarangay. Aral na sana ay matuto tayong labanan ng takot at hanapin ang katarungan na para sa ating sarili. Hindi tayo dapat na nagpapadala sa sinasabi o pwedeng sabihin ng ibang tao.
dahil walang ibang mas mahalaga kung hindi ang katarungan na makukuha natin dahil sa masamang pangyayari na naganap sa buhay natin. Alam ko na hanggang sa mga oras na ito ay napakabigat pa rin ng nararamdaman mo at patuloy mong sinisisi ang sarili mo dahil sa pagkawala ng pamangkin mong si Berna. Lalo na at hindi alam ng kapatid mong si Camille na iisa lang ang lalaking nagsamantala sa iyo at ang lalaking gumawa ng masama sa pamangkin mo. Siguro'y makakatulong ng tuluyan sa pag-usad mo kung magagawa mong sabihin ang totoo sa kapatid mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo sa kung ano ang pwede mong marinig mula sa kanya. Dalangin ko rin